Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at sa episode na ito, pag-uugnayin natin ang dalawang mainit na balita na parehong may malaking implikasyon sa kinabukasan ng Armed Forces of the Philippines. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang dalawang magkaibang balita na parehong may mabigat na epekto sa global security situation. Una, isang bagong promotional video mula sa Sweden kung saan ipinakita ang isang advanced anti-ship missile na tila pinalulubog ang isang Chinese warship. At pangalawa, ang patuloy na pagrampa ng US military airlift papunta sa Middle East habang lalong umiinit ang sitwasyon sa Iran, lalo na sa Tehran, dahil sa malawakang protesta. Hindi ito magkahiwalay na balita lang. Kapag pinagsama-sama, makikita natin ang mas malaking larawan ng lumalakas na military posturing sa iba't ibang bahagi ng mundo, mula Indo-Pacific hanggang Middle East. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Noong January 9, 2026, nag-upload ang Swedish Defense Company na sub ng isang bagong CGI promotional video sa kanilang official YouTube channel. Sa video, makikita ang kanilang RBS-15 anti-ship missile na tumatama at tila nagpapalubog ng isang malaking destroyer na kahawig ng Chinese Navy Type 052C o Type 052D. Linawin natin agad, CGI ito, hindi totoong combat footage. Pero sa mundo ng defense at military messaging, ang ganitong uri ng video ay hindi basta marketing lang. May mensahe ito. Ayon sa description ng sub, ang RBS-15 ay isang long-range anti-ship missile na kayang i-launch mula sa himpapawid, lupa, o dagat. May active radar seeker ito, si skimming flight profile, at may secondary land attack capability. Ibig sabihin, hindi lang barko ang target nito, pati fixed target sa lupa ay pwedeng tamaan. Sa madaling salita, ang RBS-15 ay ginawa para sa modern naval warfare kung saan mahalaga ang long-range strike, survivability, at precision. Ngayon, bakit mukhang Chinese destroyer ang target sa video? Walang direktang sinabi ang sub, pero malinaw sa defense community na ang Type 052 series ay isa sa mga pangunahing surface combatants ng People's Liberation Army Navy. Kaya kahit CGI lang ito, malinaw ang pinapakitang senaryo. Mas nagiging interesting ang usapan kapag tiningnan natin ang mas malawak na konteksto. Ang sub ay isa sa mga kumpanyang actively nag-o-offer para sa Philippine Multirole Fighter Project. At sa kanilang package, hindi lang aircraft ang tinitingnan, kasama ang weapons integration. Ibig sabihin, may posibilidad na ang RBS-15 ay isinusulong bilang bahagi ng armament options kung sakaling piliin ng Pilipinas ang sub-platform. Kung mangyari ito, malaking upgrade ito sa maritime strike capability ng bansa. Ang kombinasyon ng modern multirole fighters at long-range anti-ship missiles ay nagbibigay ng mas credible deterrence, lalo na sa mga disputed maritime areas. Hindi ito nangangahulugan ng agresyon, kundi kakayahang ipagtanggol ang sariling teritoryo at interes sa dagat. Mahalagang maintindihan na sa modernong panahon, ang deterrence ay hindi lang nakabase sa dami ng sundalo o barko, kundi sa kakayahang magpadala ng malinaw na mensahe sa posibleng kalaban. Kapag alam ng isang bansa na may kakayahan kang tumama mula sa malayo, mas nagiging maingat sila sa kanilang galaw. Ito ang loika sa likod ng pag-integrate ng advanced anti-ship missile sa Air Force platforms. Para sa Pilipinas, na isang archipelagic nation, napakahalaga ng ganitong uri ng kakayahan. Hindi tayo pwedeng umasa lamang sa Coast Guard o surface ships. Ang kombinasyon ng air power at long-range maritime strike ay nagbibigay ng flexibility at strategic depth sa ating depensa. Kahit hindi gamitin, ang mismong presensya ng ganitong kakayahan ay may epekto na. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming bansa sa Indo-Pacific ang sabay-sabay na nag-o-upgrade ng kanilang air at naval strike systems. Hindi ito arms race sa tradisyonal na kahulugan, kundi paghahanda sa mas komplikadong security environment kung saan ang gray zone operations at pressure tactics ay mas laganap. Sa kontekstong ito, ang mga ipinapakitang missile capabilities sa mga promotional videos ay hindi hiwalay sa aktwal na geopolitical realities na kinahaharap ng mga bansa ngayon. Habang may mga missile demo at defense marketing sa Europa at Asia,
Ibang uri naman ng galaw ang nangyayari sa Middle East. Sa mga nakaraang araw, lumalabas ang mga ulat tungkol sa pagtaas ng US military airlift activity papunta sa Middle East. Kabilang dito ang mga C-17 strategic airlifters at iba pang military aircraft na lumalapag sa mga base sa Qatar at Saudi Arabia. Ang ganitong uri ng movement ay hindi pangkaraniwan kung walang dahilan. Sa military planning, ang increased airlift ay kadalasang senyales ng pre-positioning, paghahanda ng kagamitan, supplies, at personnel sakaling kailanganin ang mabilis na response. Pero ano ang dahilan? Ang kasalukuyang unrest sa Iran ay nagsimula noong huling bahagi ng December 2025. Ang unang mitya ay economic, mataas na inflation, bagsak ang currency, at hirap ang ordinaryong mamamayan sa pang-araw-araw na gastusin. Pero habang tumatagal, ang mga protesta ay lumawak at naging mas politikal. Mula sa ilang lungsod, kumalat ito sa maraming probinsya. Ayon sa mga ulat, umabot na ito ng mahigit 2 linggo, at itinuturing na isa sa pinakamalalaking wave of protest sa Iran sa mga nakaraang taon. Kasama sa mga nangyayari ang malawakang demonstrasyon, matinding crackdown ng security forces, internet shutdown para pigilan ang coordination at media coverage. Libo-libong inaresto. Ang ganitong sitwasyon ay sensitibo hindi lang sa loob ng Iran kundi sa buong rehiyon. Habang nagpapatuloy ang protesta, may mga pahayag mula sa US side na nagbabala laban sa matinding paggamit ng dahas ng Iranian government laban sa mga demonstrators. May mga ulat na nagsasabing handa ang US na kumilos kung lalala ang sitwasyon, bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon ng direct military action. Dito pumapasok ang tanong, coincidence lang ba ang pagtaas ng US military airlift? Sa defense analysis, bihira ang coincidence. Ang ganitong galaw ay maaaring para sa evacuation readiness, para sa deterrence, para sa contingency planning kung sakaling lumawak ang crisis. Hindi pa ito giyera, pero malinaw na tumataas ang alert level. Kung tuluyang lumala ang sitwasyon sa Iran, malaki ang magiging epekto nito. Global oil prices, stability ng Gulf region, security ng international shipping routes, relasyon ng US, Iran, at mga kaalyado, kaya't hindi katakataka na binabantayan ito ng buong mundo. Sa unang tingin, parang magkaibang istorya ang Swedish missile video at ang US airlift sa Middle East. Pero kapag tiningnan mo ang mas malaking larawan, pareho silang bahagi ng isang global trend, mas lantad na pagpapakita ng military capability at readiness. Sa isang banda, may defense companies na nagpapakita ng kanilang advanced weapons bilang deterrence at influence. Sa kabilang banda, may mga bansa na aktwal na nagmo-mobilize ng assets dahil sa real-world instability. Parehong nagpapakita na ang mundo ay nasa isang panahon kung saan mas mabilis magbago ang security environment. Sa episode na ito, nakita natin kung paano ginagamit ang military technology at strategic movements bilang mensahe, minsan symbolic, minsan operational. Ang Swedish RBS-15 missile video ay nagpapakita ng modern naval warfare capability at posibleng implikasyon nito sa regional defense, kabilang ang Pilipinas. Samantala, ang US military airlift sa Middle East ay indikasyon na seryoso ang mga major powers sa pagmonitor at paghahanda sa lumalalang krisis sa Iran. Patuloy nating babantayan ang mga developments na ito dahil anumang pagbabago dito ay may direktang epekto sa global stability. Kung gusto ninyo ng mas malalim na analysis tungkol sa RBS-15, Philippine MRF project, o Iran-US tensions, ilagay nyo lang sa comments. Salamat sa panunood at hanggang sa susunod na episode.